Hello, magandang gabi. So, pinasa sa akin ni Sir El Jaco itong video na to. Ito yung sa rated kay yung bahay sa Cavite. Tama ba? Tingnan nga natin to mga men. Ano ba meron? Babala po sa mga nagbabalak bumili ng matitirhan. Dapat pala kayong mag-ingat sa pagpili ng bahay na inyong napupusuan at lilipatan. Baka matulad kayo sa pamilya Tulyao ng Las Piñas. Ang Las dream Piñas. house na kanilang nabili, okupado na pala ng mga ligaw na kaluluwa. Yan ang isa sa mga ano ko. Nasabi ko na ito before eh. Kung magkakaroon ako ng, halimbawa bibili ako ng bahay, pipilitin ko talaga, ako yung unang nakatira, ako yung magpapagawa ng bahay or brand new yung bibilin. Pati sa sasakyan, ganyan din. Kung kaya. 'Di ba? Kung kaya, let's say may pera or ilo-loan ko na lang sa sasakyan or bahay. Pero kung okay lang sa akin kung galing sa pamilya namin. Let's say pinamana ng lolo ko or galing sa tatay ko yung bahay. Pero yung galing sa iba, yan ang parang medyo mahirap eh, di ba? Pugad pa ng kamalasan daw at kababalaghan. Ano ba ang lihim na bumabalot sa isinumpang bahay daw na ito? Tuloy po kayo at samahan nyo kaming pasukin ng Kaba sa Haunted Tahanan. Tapos yung mga, with all due respect sa mga Katoliko ha, ay, yung tatay ko, may mga ganyan-ganyan din eh, yung mga rebu-rebulto. Lalo na lola ko noon. 'Di ba? Mahilig sa ganyan. Medyo may nakadevelop ako ng takot sa ganyan eh. I don't know, parang feeling ko talaga nabubuhay sila paggabi. Welcome, ma'am, sir, sa inyong bagong tahanan. Welcome sa inyong bagong haunted house. Wow, Mami, Daddy, napakaganda ng bahay na ito. Sa wakas, home sweet home. Ito ang mga katagang nasambit ng mag-asawang Gemma at James nang mabili ang house for sale na ito noong 2020 sa Las Piñas, Cavite. Maaliwalas ang itsura ng bahay. 3 taon na po ako nakatira dito sa bahay. Dapat hindi ganito. Dapat nung time na binili yan, syempre survey ka muna sa mga kapitbahay dyan. Hello po, magandang araw. Wala po bang minasakar dyan sa loob? Dapat na tanongin mo na di ba? Kasi mamaya kasi biglang may kakaiba palang history. At yung reason bakit ibebenta. Mga valid na reason kasi magma-migrate na kami sa US, Canada, 'di ba? Or lilipat na kami ng probinsya. Yung mga dahilan na yun kasi hindi na kami makatulog diyan sa bahay. Nag-start kami nagtuwira dito, maraming mga kababalagan na nangyari na hindi maganda sa amin. Sa mga unang araw sa bago nilang biling bahay, ramdam ang saya at pananabik ng pamilya ni Gemma. Dito kasi nila sisimula ng bagong buhay na pupunuin ng masasayang alaala. Pagkagat ng dilim, umaalingaw ang nakakubling kwento pala ng kababalaghan na mahay na dito. Ilang dekada na ang nakakaraan. Dahil ang kanilang bahay, pinamamahayan daw. Ang unang ito yung para sure, no? Pagka bumili ka ng bagong bahay, yung mga furniture, kung kaya, alisin na lahat yan, benta na lahat yan. Palitan nyo na ng bago. 'Di ba? Para walang naka-attach na something. Ang poproblemahin yun lang, yung mismong bahay na lang. 'Di ba? Kaya lang magastos yun eh, no? Hindi, okay na yun kaysa bumili ka ng bagong bahay,
Parang ganun din naman ang gagawin ko, magi-start ka sa umpisa eh. 'Di ba? Yung mga kasangkapan diyan, alisin na mga kama, mga ano, kung may budget din lang naman para walang naka-attach. Kasi yung ano, doon sa San Jose, Occidental Mindoro, bumili kami ng bahay noon dati. May mga lumang ano doon na iniwan nung may-ari. Na, ewan ko, wala naman paranormal ako naranasan, no? Wala naman ako naranasan paranormal. Kaya lang, alam mo yung parang ang bigat ng pakiramdam. Pag may lumang, I don't know if nararanasan nyo yun, lalo na pag nakita mo yung ano, luma na. Tapos parang, ewan ko, undescribable yung feeling eh, na parang ang bigat-bigat niya talaga eh. Lalo na pagka nakahiga ka doon sa kama na knowing na may mga natutulog doon dati, na ibang tao, 'di ba? Parang ang bigat talaga ng pakiramdam. Pero do sa ibang bahay naman namin na kami talaga yung gumawa or kami yung unang nagpagawa ng mga kama na mga ano, hindi ko nararamdaman yung ganong feeling eh. Pero pag yung second hand, I don't know, siguro talagang psychological lang siguro yun ano. Pero may feeling siya na ang bigat-bigat. Ng mga maligno at alagad ng kadiliman. Una, yung nakakita ang black lady, tapos binato ako ng kutsilyo. Ayos ah. Pero di naman ako tinamaan, sa gilid lang. Ang kasambahay ni Gemma, may kakaibang pakiramdam. Nung pagpasok ko po, ma'am, meron na po akong naramdaman na kakaiba, ma'am. Animoy may sumpa raw ang bahay na nabenta kay Gemma. Mula raw nang tumira sila dito, hindi na siya tinantanan ng kamalasan. Kahit ang kanilang mga negosyo nalugi. Pakiwari ng ginang, sinasadyang harangin ng bahay na ito ang kung anumang swerteng dapat nilang nakukuha. Pero I don't think may kinalaman yun, ano. Yung nalugi yung negosyo na ano. 'Di ba? Maybe talagang hindi lang talaga pinalad, 'di ba? Sa bagay, no, pagka halimbawa may nangyaring hindi maganda sa buhay mo, hindi mo rin kasi mapigilan na maghanap ng ano eh. ng, alam mo yun, nasisisihin. Pero I don't think na dahil, ano, dahil do sa entity sa bahay. Pwede siguro na idadala mo, ano, na idadala mo yung pagkabugnot mo. Alam ba, kung ikaw dyan sa bahay hindi ka makatulog ng gabi-gabi dahil doon sa nararamdaman mo tapos naidala mo sa trabaho. Sa bagay, no, may negative impact din. Pero yung direkta na sila yung cause, di ba? May something dito na hindi namin maintindihan kasi nung nag-start na nag-stay kami dito, 2021, parang doon na nag-start na parang kahit yung finances namin, parang minsan dadaan lang sa kamay mo, may pera ka na malaking halaga, tapos parang wala pang 1 month, bawa may million ka, wala pang 1 month, parang biglang Buti nga ikaw may million eh. daan lang sa kamay mo na hindi mo maintindihan. Kahit kumikita kami ng malaki ganun. Maging ang mga kapitbahay ni Gemma, saksi rin sa kababalaghang bumabalot sa binansagang isinumpang bahay. May mga nag-rent na dyan before eh. I think 2 or 3. I lost count already. Tumatagal naman sila. Yun nga lang, minsan umalis eh kasi may mga nararamdaman. May babaeng dumadaan. Yun, dapat in-interview muna yung kapitbahay, no? One is black, one is white. Tapos may mga... Minsan naman, ito ha, minsan naman, hindi mo na inaano yung ganyang mga happening eh. Hindi mo na binibigyan ng pansin, lalo na kung sobrang mura ng property at ang ganda pa ng lugar. 'Di ba? Let's say halimbawa, yung property na yan ay mabibili mo lang ng 1.5. 'Di ba? Tapos ganyan kaganda yung bahay.
Pipilitin mo na lang na maging skeptic eh. Para makatipid eh. Parang if ever na we will gonna leave some things, yung phone tulad ng phone ko, minsan lumilipat sa ibang lugar. Wait. Kapitbahay ba siya? Ba't nag-iiwan ka ng ano? Tapos may mga Ba't nag-iiwan ka ng phone dun sa loob? parang if ever na we will gonna leave some things, yung phone tulad ng phone ko, minsan lumilipat sa ibang lugar. Iba-ibang elemento raw ang naninirahan Baka nag-caretaker si kuya doon, ano? sa bahay na ito. Nagpaparamdam din ang isang white lady. May nanggugulo ring black lady. At ang nakakagimbal na pangitain, mayroon din daw diablo na nakatira sa kanila. Hindi lang ang pamilya Tulyaw ang may malagim na karanasan sa bahay. Bawat pamilya raw na tumira dito, hindi nakakatagal. Itinataboy sila na tila ayaw silang patirahin. Patotoo dito ay ang mga matatanda sa lugar. 1970s pa lang daw, nakatirik na ang bahay na ito na pagmamay-ari noon ng mag-asawang Kasem. Ipangako mo sa akin kahit anong mangyari. Tayo lang ang magmamay-ari ng bahay na ito. Hanggang kamatayan, sa atin lang ang bahay na ito. Hanggang kamatayan lang naman eh. Patay na kayo eh. Yaan nyo na yun. Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Napaka corny naman nung nag-direct na ito. No? Ang bahay na ito. Atin ang bahay na ito. Mula noon, lahat ng tumira hindi nagtatagal. Pilit daw pinapaalis ng kung anong itim na salamangka mayroon ang bahay. Ang ibang kapitbahay naman nila, duda sa sinasabing hilakbot ng bahay. Matagal na kaming dyan, sana may nabanggit na sa amin. In fact, matagal na nga sila nakatira dyan. May skeptic na kapitbahay. Ako lang kung bakit bigla nilang may naramdaman na ganyan. Dapat kasi, di ba, yung mga bahay na wala naman nakatira, usually yun ang may nararamdaman ka. Kaibigan ko po kasi ang may-ari ng Hindi kasi ganito, ang nakita ko, may mga kamalasan kasi silang naranasan sa hanap buhay nila. Feeling ko yun eh, parang defense mechanism na lang talaga nila na may hanaping masisisi. 'Di ba? Parang halimbawa, ako ngayon ako nung nagkaroon ako ng sakit na hindi ma-determine ng doktor, ako sumagi sa isip ko hindi kaya kinukulam ako. 'Di ba? Yun ang minsan naghahanap ka ng ng yung para ma-satisfy yung yung kagustuhan mo na magkaroon ng solid na dahilan. Kasi nga naman, kapag halimbawa nalulugi yung negosyo nila, parang burden kasi sa atin yun na ako ba yung failure? So, hindi pala ako effective na negosyante. Wala pala akong kwentang negosyante kung ganon, kung nalugi. Instead na harapin mo yan, yung ganon na ikaw yung may problem, maghahanap ka ng pwede mong sisihin, baka kasi sa bahay namin may bad spirit. Parang ganito yan, men, May mga nagsasabi sa akin or nagkikwento sa akin na oy, si ganito daw, may power daw siya na wag na nga lang. Saka na lang may perfect timing doon. Hindi kasi minsan, alam mo yon, ito sige nakakwento ko na nga, ito si Pedro, totoo to ha, ito yung may power daw ito si Pedro. Yung Pedro na yon, ghost hunter, baka mamaya pagbintangan niya naman si Sir Peter ng Pedro Pablo TV. Si Juan na lang, 'di ba? Si Juan kasi, itago na natin sa pangalang Juan. Si Juan kasi daw ito? May power daw ito. 'Di ba? Nasasaniban daw ito ng wag na nga lang.
Sige na nga, nasasaniban siya ng Diyos. Halimbawa, no, nasasaniban daw siya ng Diyos. Ngayon, tinanong sa akin, bakit yung asawa at anak niya naniniwala sa kanya? 'Di ba? Kasi kung sabi ko, feeling ko kasi may something yan sa utak eh. Kaya ganyan ang deklarasyon yan. Kasi sino ba naman maniniwala na sasaniban ka ng Diyos, 'di ba? Tapos ang sabi sa akin ng kausap ko, bakit yung hindi naman napapansin ng asawa niya na may ganun siya tsaka yung mga anak? Ikaw, tatanungin kita, alin ang mas magandang tanggapin? May power yung asawa mo or baliw ang asawa mo? Mamili ka sa dalawa. Siyempre, kesa tanggapin mo na baliw yung asawa mo, sasabihin mo na lang na, totoo may power siya, nasasaniban siya. Tatanggapin mo na lang yung yung ganong bagay. Mas nakakahiya kasi na aminin mo na baliw yung asawa mo. 'Di ba? Parang ganito dito sa bahay na to. Kesa aminin mo sa sarili mo na failure ka sa negosyo, maghanap ka ng ibang dahilan para makompensate yung yung kamalasan na nararanasan mo, na nandiyan yung pwedeng dahil do sa masasamang espiritu sa loob ng bahay, 'di ba? Na kung tutuusin, baka naman talagang wala. Ang bahay na to. First time niya akong itinuro sa kanyang bahay. Nagtaka lamang po ako kasi habang naglalakad po kami dalawang magkaibigan, akala ko may nakasunod sa amin dahil may humawak po sa hair ko na parang inaangat yung hair ko. At inilingon ko siya. Wala naman po ako nakita. Tinanong ko siya kung meron ba silang nararanasan na kakaiba sa bahay nila at kung meron ba silang kasamang kakaibang elemento. No, pwede naman na wala naman talaga silang nararanasan. Pwede. May nagkwentong ganire. 'Di ba? Pwede naman nila sakyan na lang 'yan. Na kaya pala tayo minalas kasi yung kaibigan namin may naranasan dito sa bahay. Na magiging gospel truth na sa'yo 'yon. Dahil sa naikwento na yun, pipilitin mo na ngayon na magkaroon ng kababalaghan doon sa bahay. Well, tingnan natin kung iimbestigahan ba to, may evidence bang makikita. Tahanan na to at doon ko nalaman na meron nga po. Para magkaroon ng kasagutan, lahat ng ating mga tanong, nagdala ang Rated Corina team ng isang spirit questor at healer sa bahay na ito, si El Tigre. Ang mabangis to si Kuya, El Tigre. King revelasyon, hindi lang daw 1970 na itayo ang bahay na ito, kundi 17th century pa lang daw. Ang mga orihinal na may-ari daw nito ay mag-asawa din na may kakayahang makipag-usap sa mga ligaw na kaluluwa. May katotohanan daw ang pahayag ng mga nakakakita na may mag-asawang nagbabantay sa bahay. Pero hindi lang ang mga kasim dahil mayroon pa daw iba. Libo-libo mga elemento na masama tulad ng yung demonyo. Sino nagsabi na 17th century pa daw? Yung spirit questor? Pero sa ngayon, ang nandito is mga mabubuti. Pero yung matapang, yung babaeng itim, na yung mata talagang sobra. That time, pumasok na ako. Pagpasok ko, may nakita akong matanda. Yung, for me, I think, hindi naman sila nag-connect. Pero in emotion, siguro sila yung may-ari dito. So yun, nakita ko, one thing, ang pinaka-special sa kanila na hindi alam na mga previous na nagtingin dito na yung tumitira, minamalas, which is hindi naman talaga minamalas. Kasi they have to do it even they don't want it, pero kailangan nilang gawin. Kasi it's very special. To be honest, I have to tell you, portal to ang lugar na to. Hindi ko naiintindihan yung sinabi niya. Yung kaya minamalas dahil kailangan gawin. Ano daw? Sorry hindi nagpa-process yung utak ko eh. Yung tumitira, minamalas, which is hindi naman talaga minamalas. Kasi they have to do it even they don't want it, pero kailangan nilang gawin. Kasi it's very special. To be honest, I have to tell you, portal to ang lugar na to. Ano daw? Anyway. Sinadya din ng paranormal expert na si Tony Suvega ang sinasabing sinumpang bahay. Sa kanyang paglibot, nakita niya ang 2 pares daw ng mag-asawang nakatira dito.
ika-17 siglo pa lang daw ay mayroon ng mag-asawa na may-ari nitong bahay na ito. Kinwentuhan nyo na pala eh. Kinwentuhan nyo na eh. Huwag nyo sanang kukwentuhan. Di ba? Bakit ayaw nilang pakawalan ng bahay? Nako, may pangako sa isa't isa na hindi sila maghihiwalay hanggang kung kailan. Na hanggang ngayon nga, no, nakausap ko yung lalaki mo, ang tingin ko, hindi niya alam na patay na siya. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Ang pagsasama nila ay habang panahon na hindi mabali. Sinasabing minamalas daw lahat ang nakatira sa bahay na ito. Ano ang naging pakiramdam mo tungkol sa bahay? Kabaligtaran. Yung bahay ay swerte. Ang naging problema nila, mali ang diskartes nila sa mga nakatira doon. Meaning? Nag-iinsenso sila, hindi dapat nilang insensohan yung bahay. Nasasaktan ng mga kapre doon. Yung So, kapre na, no? kapre nagbibigay ng swerte sa kanila. Itong mga bahay sa likuran ko, ito ang sinasabi nga nila na Nagkaroon may mga kapre. lugar na matindi ang mga pagpaparamdam. Anong parte ng bahay yon? Itong sala na to, nandyan sila. Nandyan nung halos lahat ng mga inkantado nandyan. Merong silang iniingatan something precious. So yung itim o puti, nakikita mo kung mabuti ba, nag-aalaga ba o nakakasama? Oo, 4 silang uri. Merong puti, merong didina, merong pula, at merong itim. Most of the time, yung itim ang mga pasaway. Para sa ikatatahimik ng pamilyang nakatira dito ngayon at upang matigil na ang panggagambala ng mga elemento sa pamilya Tulyaw, minabuti na nilang ipa-cleanse o ipalinis ang bahay. Exodus, I spoke in my prayer in God, and He gave me His wisdom and authority. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kasabay nito ay pinabasbasan na rin nila sa isang pari ang kanilang home sweet home. Wala pa rin daw balak umalis ang pamilya sa bahay. Tulad ng orihinal na may-ari nito na pamahal na kasi sa kanila ang tahanan. Yung kanilang pag-existing dito, nasa Bible naman yan. Dahil talagang dito sila itinapon sa atin. They live with us. Kaya anywhere, everywhere, naroon din sila, naroon ng demonyo. Tatanda mo, unseen and seen. Kaya hindi ako umaalis sa pamamahay na to kasi malakas ang pananampalataya ko at nilalabanan ko lang kung ano man yung mga nagpaparamdam dito at nagpapakita. Hindi na nakakaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Gemma. Alam nila, kasama pa rin nila ang mga elemento sa loob ng kanilang bahay. Ano man daw ang mangyari, balutin man ng kung anong kababalaghan ang kanilang tahanan tulad ng mga usal ng sino mang tumitira sa sinumpaang bahay na ito para kay Gemma hanggang kamatayan. Sa kanya lang ang tahanang ito. Parang nakukulangan ako doon sa investigation na ginawa, no? Parang dapat may mas malupit pang ginawa doon or kahit man lang inobserbahan yung bahay. Kasi hindi naman na-establish na haunted talaga eh. Puro kwento lang eh. Then nagpapunta na agad ng mga ng mga spirit questors, tapos paranormal expert, 'di ba? Anyway, bahala kayo mga kababayan, Kung for me, walang sapat na evidence ng maybe haunted, pero wala naman na i-document na malupit-lupit na pangyayari doon sa bahay. Anyway, so yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.